Ayan, ulit. Ako ulit. So, sasagot ulit tayo ng tanong ng ating isang sisi about sa pinirmahan niyang kontrata is 600. Tapos, pwede ba daw na tumaas yun? Ay, ano ba yung, tama bang pagkaano ko? Wait lang ha. Nakalimutan ko, wait lang. Ayun, pwede daw bang taasan pa yon, yung for example 600 yung pinirmahan niyang sahod niya sa kontrata niya, nakalagay 600 yung basic salary niya, tapos pagka ilang months na siya, pwede bang tumaas daw ba yon yung sweldo niya, ganon, negotiate pa daw ba yon? So wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Hello Sisi, ayan. Ang sagot ko po dyan is nakadepende sa amo mo. Pero usually po kasi dito talaga sinusundan ng mga amo yung basic salary. Yun na talaga yung pinakasahod mo hanggang sa loob ng kontrata mo. Bali, minsan nagbibigay lang yan sila ng parang ang tawag doon, parang paano sa atin, yung katulad pa mga Chinese New Year, kung Chinese yung amo mo, meron niyang paangpaw sila, yung pa-red packet, or minsan pag birthday mo, nagbibigay din yan, kasi sa kanila is ano yan, parang swerte, paswerte yan pag nagbibigay sila pagka may birthday. Tapos minsan din naman, minsan nagbibigay sila ng pang extra pang allowance mo, depende kasi sa magiging employer mo talaga, sisi dito. Pero kung sabihin mo, kung mag-i-increase ang basic salary mo, para wala pa akong na-encounter or nakausap or nakasalamuha na naka-experience niyan dito sa Singapore na during sa loob ng kanyang tawag doon, ng kanyang kontrata, unless biglang nag-implement tawag doon, Ministry of Manpower ng bagong, or dito sa Singapore, ng bagong minimum wage. No choice talaga kundi taasan tayo. So yun yung pinakaano doon. But kung halimbawa palagay mo na wala naman, kung talagang 600 lang din talaga, yun na talaga yun, sisi. Parang ngayon kung meron makapanood nito na nandito sa Singapore na same experience, pwede kayo mag-comment kung na-experience nyo na during tawag doon, sumasahod kayo, biglang tinaasan ni amo nyo yung basic salary nyo. At least merong magpapatunay na pwede pala. So yun, pero based on my experience at based din sa mga na-encounter ko dito sa mga nakasalumuha ko, although hindi din kasi talaga ako matanong sa mga sweldo ng mga kahit ka-close ko pa yan. So yun, hindi din talaga kasi ako matanong unless minsan na pag-uusapan lang, nadadaanan lang ng kwento. So yun, pero hindi ako kasi karamihan kasi guys ng mga kakilala ko talaga dito, kaya hindi ako matanong sa kanila about sa sweldo nila. Naawa ako sa sarili ko. Kasi yung mga basic nila guys, ang totoo, ang lalaki. Kasi yun, kasi depende yun sa magiging amo mo. At saka may mga ilan kasi talaga dito na after ng contract mo, in-increasean talaga ng employer yan. Minsan, madalas talaga dito is, ang parang naka-common dito is $50. Pero may mga ilan na mas mababa, may 30, 40, 20, 100, depende sa amo mo, depende sa magustuhan ka ng amo mo, sa performance mo, ganun. So yun, nag-i-increase yan sila. At pwede din naman ikaw mag-demand, pwedeng malakas ang loob mo, pwede kang may mga ilan din talaga guys na nagdi-demand na, katulad nung na-interview ko, may video ko dyan nung na-interview ko, siya talaga nag-demand na, nagre-request pa siya, pero iisipan pa ng amo niya na nagre-request siya ng tawag doon ng salary, na mataas na salary, kasi minsan pag hindi yan di tayo napagbigyan. Kaya yun nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, kung alam mo sa sarili mo yung halaga mo, yung tawag doon, asset mo, katulad ng magaling ka sa pagluluto. Kaya sa inyo guys, yung mga nagbabalak pala na mag-apply dito sa Singapore, huwag nyo akong tularan na talagang manalangin ko na sana mapunta ako sa amo na hindi ako paglulutuin, kasi wait lang guys ha. Ayan, pasensya na kayo, biglang may nag-doorbell. Nagugulat talaga ako pag may nag-doorbell. Ayan. So yun, nasa na ba tayo? So yun, huwag kayong matulad sa akin na pinanalangin ko talaga na huwag ako mapunta sa mga employer na paglulutuin ako, kasi hindi talaga ako marunong magluto guys.
And sa totoo lang, napaka-advantage po talaga pagka marunong ka magluto. Kasi dito po mga busy ang mga amo natin. Ngayon, talagang ano yan, parang ano na yan sa kanila talaga dito guys, na bihira lang talaga. Talagang naswertehan ko lang din talaga siguro. Mabait lang talaga si God siguro sa akin na talagang naswertehan ko na nakadalawang amo ko, hindi ako pinagluluto. Pero kung mabibigyan lang ako guys ng chance talaga na magluto, mas gusto ko talaga na matuto ako magluto kasi dito guys sa Singapore, impuhan ko lang kayo, pag natapos kasi yung kontrata mo, pwede kasi yan na makipag-usap ka. Katulad may kaibigan ako, nakipag-usap siya sa amo niya, sabi niya ganito yung sweldo, hindi kaya ni amo niya, parang ayaw ni amo niya. Kinausap niya si amo niya na is it okay na after I finish my contract, I can find someone na can give my salary like this one, because in-explain niya naman na magka-college yung parang nga sa future niya. Tapos sabi niya nag-aano pa siya sa mga kapatid niya, kumbaga tumutulong pa siya kasi may pamangkin pa siyang pinag-aaral, ganun. So in-explain naman niya sa mga amo niya yung reason niya. Hindi naman sabi niya don't think negative about me, because now really very expensive to magpaaral, ganun. Tapos I'm not selfish, I'm not but para nga din naman sa future, ganun. So yun, ngayon noong una sabi niya at saka sabi niya kaysa umuwi ulit ako, kasi pag umuwi ako mag-a-apply ako ng panibago, I need to pay my agency again, ganyan. Kasi pag hindi niyo ako, kasi guys, pag nag-transfer kayo dito, hindi kayo makakalipat ng amo kung hindi kayo bibigyan ng release paper ni amo nyo. Kahit makahanap kayo ng agency dyan na magtatanggap sa inyo, hindi na kayo uwi ng Pilipinas, kung wala kayong release paper galing sa dati nyong amo, kasi yung dati nyong amo ang parang magpo-prove doon o napakakawalan na nila kayo na parang na okay lang na lumipat kayo ng iba, hindi ka na pauuwiin sa Pinas. Ngayon, pag hindi kayo makipag-usap sa amo nyo ng maayos, hindi kayo binigyan ng release paper, no choice kayo, kailangan nyo talaga umuwi, magpapanibagong apply na naman kayo. So panibagong gasto. So yun yung in-explain niya sa employer niya na at saka parang kwanda rin yung pabor na rin yun sa inyo, kasi how much mag-spend pa kayo ng time para dalhin ako sa airport. Kasi guys, dito hindi pwede na basta pag tapos na kontrata mo, tapos na. Hayaan ka na ng employer mo, magpumunta ka, magbiyahe ka mag-isa mo, basta may plane ticket ka. Hindi, ihahatid ka dapat nila sa airport, or meron talaga dapat na maghahatid sa'yo sa airport. Kung katulad nga dun sa dati kong employer, yun, kinausap nila ako na okay lang ba na agency ko na lang daw yung sila nang kakausap sa agency para ihatid ako sa airport, ganun. Parang yun na lang mag-ano sa akin, kasi hindi nila kuwan, kasi may bata sila, may baby sila. So yun yung sabi niya sa akin nung dati ni sir. Kaya agency ko yung agency ko naman, ayaw naman ako pauwiin. Siyempre kikita sila sa akin, no, yung sa processing fee, no. So minarket nila ako nung time na yun is nagpapapunta na dito sa Singapore ng mga, kasi COVID yun nagpapapunta dito pero limited lang, tapos magkakaroon pa ng 14 days na yung quarantine. So yun, kaya minarket talaga nila ako noon. Kaya yun, nadala din ako. So yun, napasok ako dito sa pangalawang amo ko, dapat talaga nung uuwi na ako. So yun, kaya guys, sensya na kayo umano yung si auntie nyo. So yun, kaya kailangan din talaga yun, kinausap niya yung kaibigan ko, kinausap niya yung amo niya ng masinsinan dit maayos, at in-explain niya naman niya na hindi yung parang selfish siya, na talagang para rin sa future na ganun. So tsaka alam niya kasi sa sarili niya, magaling kasi magluto din yun, tapos nag-aral pa yun ng baking. Kaya nga talaga guys, pagka marunong ka talaga magluto dito, alam mo sa sarili mo yung yung tawag nun, yung knowledge mo, kakayanan mo talaga, yung talaga, confident ka na yung sarili mo, mataas na sahod sa mga employer. Kaya siya nun, kaya malakas ang loob niya na kausapin yung amo niya. Pero ngayon, dandun pa rin siya sa amo niya. Grinant ni amo niya yung offer na ganung halaga sa kanya. So yun, kaya mataas ang sahod niya. Kaya nga minsan ako nagtatanong sa mga kasama ko ng magkano yung sahod ninyo. Kasi ako naawa ko sa sarili ko, kasi ang baba na sahod. Pero ako kasi nga mas okay na rin naman ang sitwasyon ko ngayon kasi dun sa dati kong amo. Kasi nga dati talaga yung ulo ko dahil sa kuwan ko sa kakatrabaho, yun, sa wala akong masyadong pahinga.
Kaya so na-experience ko kasi yung dati na ganun yung nangyari sa akin na halos kumib up ako dun sa una kong trabaho. Kaya ngayon, parang tinitreasure ko, parang sa akin, parang blessing na yung ngayon na kahit ganito yung sahod ko, basta hindi na yung health ko, di ba? Parang hindi nalalagay sa alanganin. So yun, kaya kung ito yung swerte ko di ba? So yun, hindi ko kinukumpara yung ko sa iba. So yun, pero kung mabigyan ng chance talaga din sana na makapag ako ng cooking, yung mag-aral talaga kasi mahal din guys ang mga cooking lesson dito guys. So yun, kaya yung matuto magluto, gusto ko matutong ganun. Kaya yun, sa'yo sisi kung depende yun, pero sisi ha, kahit sabihin mo naka-fix sa 600 ka, pero di ba nga sabi ko sa'yo, pwedeng may 4 na beses na day off tayo sa isang buwan, at yung isang beses lang doon ang hindi pwedeng bayaran ng employer. Ngayon, yung 3 araw na yun at 3 beses na day off mo sa isang buwan, pwede mo pabayaran ka employer yun, or pwedeng bilhin ni employer mo sa'yo, bayaran ng employer mo sa'yo, pagtatrabahuhan mo yun, na pwede ma-negotiate ni employer yun sa'yo para magkaroon ka pa ng extra income. So yun, pwede pang tumaas yung sweldo mo. Pero sisi ha, tandaan mo dito sa Singapore, bawal na bawal po ang mag-part-time tayo ha. Although marami akong kakilala na nakakasalamuha sa labas na gumagawa nun, pero hindi rin kasi natin masabi, nasa Singapore na tayo. So yun, hindi ako against sa kanila kasi intindihan ko rin naman yung situation nila, kung bakit nila ginagawa yun. So ingat-ingat na lang. At ako, kasi iba-iba naman tayo ng iba-iba tayo ng nirespect ko decision nyo kung dun kayo mabilis makakuha ng pera. Pero ako, sinusunod ko talaga yung stick na bawal kasi sa atin yung dalawang bagay, ang mag-part-time tayo during our day off, at saka yung mag-online selling or magbenta tayo ng kahit na mag-business tayo dyan sa labas, kahit pa yan, online man yan or actual tayo magbenta ng kahit na service man natin. For example, may alam tayo na marunong, katulad kung marunong ako mag-trading, kung may gusto magpa-trade sa akin, pagpabayad, ganun, bawal yon. Kung magbenta ako ng halimbawa sapatos ko, damit ko, ganyan sa labas, bawal din po. Online man yan or actual, bawal yon. At saka pwede tayong maban sa Singapore guys ha. Tapos yung isa pa is yung mag-part-time nga, magtrabaho tayo sa iba, although malaki talaga ang nun, kasi malaki talaga ang sweldo nun. Bali parang ang isang araw na sweldo natin, isang oras lang nababayaran nila sa atin. So yun, kaya marami pa rin nagagrab ng ganun, pero mahirap na kasi matsambahan. So yun, baka sa konting halaga na kikitain natin, kapalit naman nun is mawalan tayo ng trabaho dito sa Singapore at pwede pa tayong maban. So yun, kaya yun lang sisi, doon sa 600 na fixed na salary mo, ang sagot ko dyan is wala pa akong encounter, so hindi ko masasabing meron, hindi ko rin masasabing wala, kasi wala nga akong encounter na makakilala ko o mga na naranasan nila. Kasi ako hindi ko naranasan yon na tawag doon, na yung salary ko during my contract is biglang nag-increase. So yun, wala akong na-experience na ganun, at wala akong kakilala na naka-experience na ganun. So kung meron man siguro, very rare yun, kasi talaga dito ang sinusundan talaga nila is kung ano yung sa batas nila at sa kontrata. Talagang yung kontrata guys, lagi nating babasahin guys ha, kasi dyan talaga nakapaloob lahat ng mga information na yan yung parang magiging guide natin habang nandito tayo sa Singapore. So yun, ako guys, ang wala naman masyadong maipit yung amo ko, pero yung sa pagdating sa nila, sa address nila, sa mga sa social media, bawal yan. Kaya tingnan nyo yung paligid ko, nagbi-video ako pero hindi nyo nakikita. So yun lang, bye bye.